meron akong sakit papuntang colon cancer. Kailangan ko ng almost 2 million pangbayad sa hospital. So, hindi ko alam kung saan kukunin ng time na yon. Pero sabi nga, may bibigay talaga si Lord para sa'yo. Agree? Agree. Ano muna akong tubig, pinasigaw niyo ako, nanggigil ako sa inyo. Diba? Sabi ng mga owners natin, bakit ka magbabayad ng almost 2 million, ba't hindi mo itry yung JC Organic Barley natin? Yes! Kaya very confident ako to share. Kaya kahit saang mundo ako dahil, kahit saang bansa ako pumunta, ipagsigawan ko yung product ko na to kasi hindi ako naglabas ng 2 million, kumita pa ako ng million-million. Kaya talagang ipagsisigawan ko, kung ayaw mong gawin to, ano pang gagawin mo para umasenso ka? Kung sinabi ng kapatid mo, ng kaibigan mo, pangit yan, hindi yan maganda. Tanungin mo siya, o sige, anong ituturo mo sa akin para magbago yung buhay ko? Sige, ipaturo mo sa kanya. Pag naituro niya sa'yo, okay lang, huwag mo akong balikan. Pero pag sinabi to, nung friend mo na ayaw mo daw mag-start, kasi pangit daw yan, o nung nanay mo, nung kaibigan mo, tanungin mo lang siya lagi, ano yung ituturo mo sa akin? Para umunlad ako. Maibalik mo yung tanong. Kapag wala siyang naituro, balikan mo ko. Yes. Kasi tuturuan ka namin. Next, pakita natin. When I started this business, nung nag-umpisa ako, wala ako. Ito yung unang nagtiwala sa akin. Yan, di ba ang pangit ko dyan, no? Ito yung mga unang nagtiwala sa akin. But ngayon sa Metro Manila lang to, wala pa sa mga provinces, eto sila. Diba? Next, pakita din natin. Ito naman yung mga nasa iba't ibang bansa, tinatawagan natin. Pakita natin yung next. Diba? And meron akong mga OFWs na pinauwi sa Pilipinas. Nakita nyo ka-video call ko, naka-uniform. Ito nasa CR. Kayo pa nga. Ayan, kaway-kaway. Diba? And si Shai na nasa Saudi din. So ngayon, nasa Pilipinas sila. Meron na silang sariling bahay, may sarili na silang motor, sasakyan, at saka may sarili na silang food cart. Pakita natin yung next. Diba? Congrats natin si Miss Shirley. Palakpak na. Yung food cart owner. Diba? Yung food cart niya may total sales na as of ng 538,000 pesos. Nandito siya sa Hong Kong na nagbebenta siya ng kung ano-ano na mga siomai and siopao products natin. Ayan o, sa Hong Kong yan lahat o. Diba? Pero nasa Pilipinas yung food cart niya na ngayon. Ang ganda o. Diba? And naka-diamond package yan. Sinabi niya sa akin, umiiyak pa nga siya. Totoo ba? Mababayaran ko ba talaga? Ayan na, binalik na. Yung pinagpuunan niya. Sa food business pa lang natin. Pero yung pinakamasarap sa heart dito, diba? Ito na, pakita niya. Ito yung bahay nila yung nasa baba for 8 years Hong Kong. But after 8 months, simula nung ginawa niya yung negosyo, ayun no, parang barangay hall na. Eh, kinukwento niya sa akin nung pag-uwi niya, hindi daw siya pinapansin ng mga anak niya. Umiiyak siya. Sabi ko, ako din kasi 20 years ko, inaaway ko pa yung nanay ko nung pag-uwi niya sa Pinas. Which is, alam ko namang mali, kaso kasi, nasanay kasi ako nang wala siya. So, nung inaayos niya na yung damit ko, tinutupi niya na, di ba? Pinaampas ko yung kamay niya. Ba't mo ba pinapakailaman yung gamit ko? Totoo. Totoo yun. Nag-aaway kami araw-araw. Tapos, magsasabi yung lolo-lola ko, bakit daw umiiyak yung mother ko. Diba? Kasi hindi na ako sanay. Hindi na ako sanay na ginagalaw niya. Ganon din yung nangyari kay Miss Shirley. Diba?
na hindi ko pala naisama. Yung mother niya ito, ayan, yung nanay niya. May picture sila bago siya umalis sa Pilipinas. Yung picture niya, kasama niya pa yung tatay niya. Pag uwi niya, wala na. Pag uwi niya, wala na. 8 years siya dito eh. Hindi siya makauwi. Hindi siya makabakasyon. Kasi pag nabakasyon siya, alam niya, ubos talaga. Ubos talaga yung pera. Diba? Imagine mo, pagbalik niya, sobrang sarap sa feeling na naparenovate mo yung bahay, pero sobrang sarap din sa feeling, yung katabi niya yung nanay niya, hawak na yung susi ng bago nilang kondo. Ang galing. Ba't umiiyak ngayon si Miss Shirley? Kasi ikaw din yan. Yes. Tama. Diba? Ikaw din yan dati. Niya, mahalikan na siya ngayon. Dati ayaw siya pansinin. Dati sinisigaw-sigawan siya. Kakausapin niya, di siya sasagutin. Bakit? Kasi katulad din nung nararamdaman ko dati. Nung time na yun. Kaya ako inaawa yung nanay ko. Sino? Ikaw, alam mo yan, kahit hindi mo taas kamay mo, kahit hindi ko natanongin, pag uwi mo sa bahay ninyo, kung ilang taon ka na dito. Tama? Tama. Parang ang ibang tao sa anak mo, tama? Parang ang ibang tao sa nanay mo, tama? Tsaka sa mga kapatid mo, tama? Hindi natin maiiwasan kasi yan. Diba? Pero ang sarap sa feeling pag nagagawa mo na ngayon yan sa pamilya mo. Diba? May nagsuswimming pool kayo sa sarili nyong swimming pool. Wow. Diba? Yung nanay mo matanda na. Ikaw, ilang years ka na dito? Yung iba pa, galing pa sa iba pa eh. Parang yung nanay ko galing pa sa Saudi, galing pa sa ganyan. Diba? Kaya ako sinishare ngayon sa inyo. Kasi baka hindi mo nakikita. Baka feeling mo, lagi kang niloloko kasi baka naloko ka na dati. Yes. Diba? Agree, tama naman eh. Madami kayo makikita sa online eh. Tama? Tama. Napagbigay mo, wala na. Hindi mo na alam kung saan mo pa hahagilapin. Tama? Tama. Pero bakit nandito kami ngayon? Diba? So next, pakita na natin. Diba? Yung mga